Opinion Mo. Isang oras na programa na magbibigay daan sa mga samot-saring opinyon, kuro-kuro, reaksyon, pananaw at komento ng taong bayan sa mga napapanahong issue. Opinion Mo. Makabuluhang panayam sa mga personalidad at mga eksperto na pinagmumula ng mga balita o sentro ng mga issue. Opinion Mo. Gagabay sa inyo na makabuo ng naaangkop na pananaw sa mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. Opinion Mo. At ngayon, narito ang inyong mga program host. Ayan, all right mga kababayan nating minamahal. Ang hype ng pasok ko mga kababayan. Bakit ba masyadong hype? Kasing hype ba ng ating printed blouse this afternoon? Alright mga kababayan, ayan, welcome po ulit sa ating programang Opinion Mo kung saan magbabasa na naman tayo ng mga comments mga kababayan na marami na talagang nagdidemand ulit sa atin na gusto na nilang basahin ng ilang mga comment kasi yung punto de vista natin this afternoon is medyo nakakagigil daw. Ayun po yan sa mga kababayan natin. Yung mga sinasabi po natin dito mga kapartners, no? Yun po yung mga reaksyon, mga pananaw at opinyon sa buhay ng ating mga kababayang Pilipino. Ayan. At welcome po, welcome back ulit sa ating programang Opinion Mo this Wednesday afternoon mga kababayan. So kamusta po kayo dyan? Kanina siguro merienda time yun na. Hindi ko lang alam kung ano na yung mga ginagawa ngayong alas 5 ng hapon. Meron sigurong iba na still kumakain late, nagmemerienda or kakagising lang galing mula sa tulog. Oo. So ayan. So maraming salamat po ulit sa walang sawang suporta nyo at pagsubaybay sa ating programang makialam? Opinion Mo. Ayan. Hindi pa ako nakaget over doon sa makialam kasi alam nyo, naging matalinong talakayan din ang naganap kanina mga naganap o mga pinag-usapan. Kasama si Kaporter Admar at ating, of course, suking political analyst, si Dr. Froilan Calilong mga kababayan. Kung saan nakita po natin yon ng mga trust ratings mga kababayan. No? Klarong-klaro po sa ating mga mata, which is isa din po doon sa narinig ko sa sinabi din ni Dr. Froilan mga kababayan is parang hindi talaga medyo matanggap ng present administration na may problema kasi nga hindi talaga nila alam kung ano ang solusyon ng naturang problema. Napaisip talaga ako, no, totoo, 'di ba? Minsan talaga hindi mo matatanggap yung mga bagay-bagay diyan na may problema, there's really something wrong kasi you don't have any solution to yourself on how to give a solution. English pa yun mga kababayan. So ayun na no, huwag niyo pong kalimutan ulit mag-like, mag-subscribe at i-share po ang ating programang Opinion Mo mga kapartner. Ayan, Semana Santa na mga kababayan, no? Ayan, so nakita natin yung mga latest updates. Kanina din medyo dumagsa na rin po ang mga pasahero. Babiyahe po sa kanilang mga probinsya, umuwi na po sila ang tawag niyan, magpahinga, magbakasyon, ayan, makasama ang pamilya, mga mahal sa buhay. So, yun po yung time din, mga kababayan. So, ayun na, no, saan-saan naman po kayo ngayon pumupunta, saan po yung mga probinsya nyo na pinupuntahan, inuuwian. So, yun lang din po yung paalala natin sa mga kababayan na maging safety po tayo, mapagmasid po tayo, lalo na may mga bagahe po tayong dinadala at huwag po tayong magpa-scam. Oo, kasi uso ngayon yung scam online. Yung merong mga kababayan no, na nag-o-offer sila ng mga murang tickets online, isa din po yan. Meron din pong mga free wifi na mga scam mga kababayan. Meron din yung too good to be true. Isa din po yan mga kababayan. No? So yung mga counterfeit na mga yun yung inaano natin mga kababayan na wag po tayong magpadala. Always po tayong maging wais lalo na sa panahon ngayon mga kababayan kasi hindi na po talaga safety mga kababayan. Sa lahat pala ng ating mga kababayan, mga Team Live, Team Bluetooth, Team Wi-Fi at sa lahat ng mga Team Replay at sa mga OFWs natin dyan out there, magandang hapon po sa inyo. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan. Kung ano man ang
sitwasyon nyo ngayon. Naway sana masaya po kayo ngayon. Oo, dapat happy lang tayo mga kababayan. So ayun na nga, no? So ito, marami na tayong nagko-comment sa ating YouTube channel, mga ka-partner. Yan, huwag niyo pong kalimutan, no? Ang DZAR 1026 at sa ating Facebook page, mga ka-partner, no? Meron tayong bagong Facebook page. Ayan, dun niyo po ulit mapapanood ang mga programa dito sa DZAR, mga updates, mga kababayan, sa 1026 DZAR Online. At yung isa din po sa atin na Facebook page, o yung isang Facebook page po natin, yung DZAR Highlight News, mga kababayan. Of course, yung pinopost po natin, no, ng mga punto de vista sa ating post po yan sa ating YouTube channel DZAR 1026 at sa Facebook page po, mga kababayan. Doon din sa 1026 DZAR Online at meron din po tayo sa Pulso ng Bayan SMNI News Blast. Din po kayo libreng magkomento, mga kababayan, kung ano po yung gusto nyong sabihin sa mundo. Isigaw nyo na po doon sa programang opinion mo, mga kababayan. Ito na nga, no, sa lahat pala ng ating mga viewers dyan, huwag nyo pong kalimutan, no, na ilagay ang inyong mga time zone, saan kayong bansa, ano ng mga klima dyan, o yung time zone nyo, again, huwag nyong kalimutan, at saka yung bansa para mabasa po natin ang lahat ng inyong mga comments. At simulan po natin, no, sa pagbabasa. Sabi dito ni Lynn Marie, magandang hapon, Miss Carla, from Iloilo City, magandang hapon din po sa inyo. Sabi naman ni Gold Magic Fine, madilim kung sa orasan pa, 10 p.m. na malayo pa sa Kadlawon. Shout out sa colorful print. Ito talaga yung nakita mo, Gold Magic. Alright, sabi naman di Duterte Pinay Loyal 28, kaya dapat iboto ang Duterte 10 para makakita tayo ng pagbabago kahit paano kasi si pa rin ang presidente. Ayan, nagmumura na naman tayo, mga kababayan. Ayan, yun din yung mga reminders natin, paalala sa ating mga kapartners, mga kababayan, na wag po tayong magmura. Ayan. So ano lang tayo, mga matalinong usapin ang ating pag-uusapan this after. Alam ko po, mga kababayan, na medyo siguro na dadala na sa mga emotions, yung iba. Siguro dahil din sa sobrang init ng panahon. Oo nga. Alam mo yung tipo nakakaligo mo lang, tapos parang pagligo mo, magpe-prepare ka, magbibihis ka, so merong mga skincare dyan. Oo, parang pinagpapawisan ka na agad. Hindi mo alam kung iba siya, kung sa Bisaya, paano siya, alimuot ka siya. Oo. Ano yung alam mo? Ano ba Tagalog sa alimuot, no? Okay. Dito naman tayo, no? Sabi naman dito ni Duterte Pinay pa rin. Ayan, colorful day. Yes, okay. Sabi naman dito ni Arcelia Zenea, isa lang ang solusyon dyan. Gagawin ni Amy Marcos, ipakontap niya si Remulla Torre, Marbil Fardo. Ayan, palabisin na kung makabalik si Tatay Digong. Alright, mga kababayan. Dahil super excited na po kayo, no? Eto muna, sabi ni Zay Pascual, 12 noon here in Cyprus. Ay, naku, palakpakan natin. Cyprus, ang layo niyan, ha? Malapit na pumuti daw. Anong pumuti? Yung mata ng uwak. Sabi naman dito ni Malu Cruz Ford, good evening, Miss Carla. Dito po ay 10:06 p.m. So gabi na. Dito sa New Zealand at our fire is on while 9 degrees po dito tonight. Alright. Okay. Okay, kay Beth Berioso naman, watching po siya from Hong Kong. So, hindi na tayo magpapatagal pa, mga kababayan, no? Ayan, ano ba ang ating punto de vista this afternoon? Punto de vista ng bayan. Ayan, naniniwala ka bang nasa madilim na yugto ang panahon ng Duterte admin o sa kasalukuyang administrasyon? O kayo, mga kababayan, naniniwala ba kayo na yung past administration hindi talaga naging maganda ang kanilang serbisyo sa sambayan ng Pilipino? O sino man ang makakapagsabi nito? Number one, tayo din po, mga kababayan. So bakit ba natin to naging punto de vista o ito yung naging point of view natin this afternoon? Ito kasi nagkaroon po kasi ng press con, ayan, doon sa Malacanang si Auntie Claire. Oo, yun yung tawag ng kapartner Adman. Oo, mga kapartner. Si Yusek Castro. Kasi may nagtanong din po, no, just to give lang parang background din para malaman din ng taong bayan kung saan ba nanggaling ang ating punto de vista. Baka sabihin nila gawa-gawa. Hindi po namin. May nagsabi po talaga nito, mga kababayan, no? Iyon nga po, nagtanong yung isang reporter doon at yung tanong niya,
yung recently released po na political ad na featuring VP Sara and Senator Amy, paints the situation in the country as black. So bago ako umupo dito, yung balita ni kapartner Troy Gomez, yung nakikita nyo yung political ads mga kapartner, yun po yung ibig sabihin doon. Na the country as black, kulay ng pagluluksa due to hunger, crimes and injustice, which is a clear imputation of failure on the Marcos administration. So tinanong siya, ano po yung masasabi ng palasyo dito? So yun din ang sinabi ni Auntie Claire, sabi po niya, and I quote, ang akala ay 2022 campaign ads ito dahil mas na-describe, ito mga kababayan ha, mas na-describe ang kapanahunan noong nakaraang administrasyon doon sa nasabing campaign ads. So ang ibig po niyang sabihin is, akala niya 2022 campaign ads po ito kung saan parang pinoportray doon sa political ad dahil itim. So si Auntie Claire, nire-refer niya, o si Yuse Claire Castro, nire-refer niya ito na maitim ang bansa sa past administration, which is, hindi na tayo paano na po, which is the FPRRD administration. And I quote, sabi niya po, unang-una, mayroon silang sinabi tungkol sa madilim. Sabi niya, wait lang, nasaan ba iyon? Ayon, o binasa po niya, sabi niya, itim ngayon ang kulay ng bansa sa gutom at krimen nagluluksa. So kapag sinabi ba natin na itim ngayon ang kulay, mas madedescribe siguro natin noong nakaraang administrasyon na sobrang itim at ngayon ay papaliwanag sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Hindi man ganoon pakaputi pero patungo na doon. Unang-una po may nabanggit sila tungkol sa kagutuman. Tandaan po natin na ayon po sa records na rin po na ibaba, ang poverty incidence sa panahon ng 2023, 15.5% in 2023 mula sa 18.1% in 2021. So ulitin ko po mga kapartner, no? Sinabi ni Undersecretary Claire Castro mga kapartner, sabi niya, so kapag sinabi ba na itim, gutom at krimen nagluluksa, so kapag sinabi ba natin na itim ngayon ang kulay, mas na madedescribe siguro natin noong nakaraang administrasyon. Compare daw po ngayon sa present admin. Okay. And then, nagtanong din po ang isang reporter yun, ano pong data? Saan pong data po inyo nakuha yun mga USEC? Sabi niya, okay, this is form ito, author or writer is yan, Dimsum Daily Hong Kong. Ito po yun. Mayroon din po tayo dito. Ito po ay galing din mismo sa report din po ni Secretary Balisacan. Okay, mayroon din po tayo dito na pinilabas. Ito naman galing kay Philippine Star. Ay mayroon pong naitala na 7.2 trillion na utang ang dating administrasyon at dahil po dito ay patuloy pa rin po nating binabayaran sa kasalukuyang administrasyon. So kung ako, as a Filipino, no, hearing this press con ni Yuse Claire Castro, so ang ibig niyang sabihin, yung word na maitim doon sa political ad ni Senator Amy Marcos with VP Sara Duterte, mga kababayan, parang ini-imply po niya doon sa past administration, which is dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya ito po yung naging punto de vista natin this afternoon. Kung naniniwala ka bang nasa madilim na yugto ang panahon ng Duterte admin o sa kasalukuyang administrasyon. Yun din po mga kababayan, no? At so ito po yung masasabi natin, and I quote, sabi po niya ulit, at sinasabi nila na tungkol sa krimen, tandaan po natin na mayroon din pong pinalabas na statistics at ito ay inayunan na rin po ng matagal ni Senate President Chis Escudero na sa panahon po ngayon ay mas mababa po ang crime rate. Mas mababa daw po, and I quote, sabi po ni Undersecretary Claire Castro, mga kababayan ha, compared po sa nakaraang administrasyon. So gusto ko din magsagawa ng punto de vista mga kababayan na aside sa ating opinion mo this afternoon na naniniwala ka bang nasa madilim na yugto ang panahon ng Duterte, ito naman parang gusto ko din siyang i-opinion mo this afternoon na naniniwala ka bang bumaba ang crime rate, mga kababayan, ni this present administration compare po sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, yun po yung we can really see
we can really see the difference mga kababayan. At ito pa yung sinabi niya ha, and I quote mga kababayan, at sinasabi rin po ni Senator Amy, gutom na ang sikmura. Pinaliwanag ko na po iyan about the poverty incidents at gutom pa sa hustisya. Pero hindi po ba iyong ibang mga kamag-anak in particular po, babanggitin ko, ito ay galing sa panulat ni Christian Shi ng Philstar.com na sinabi po ni, and I quote na po sa kanyang panulat, medyo hindi ko siya maintindihan. Dalia Quarter, whose son was killed during a drug operation in 2016, described feeling overwhelmed with tears of joy, tears upon hearing of Duterte's arrest. So dito pa lamang marami na rin po ang nagsasabi na paunti-unti ay nabibigyan ng liwanag. Wow! Ang mga pangyayari. Parang makapag-picture out talaga na super dilim talaga nung past administration. Hindi lang talaga natin alam mga kababayan, no. Siyempre, itong si Undersecretary Claire Castro mga kababayan, for sure nakaranas din po sa panahon ni FPRD, pero hindi po natin alam bakit po niya nasabi na mas maitim pa yung past admin than this present admin. Well, alam naman po talaga natin, di ba mga kababayan? So, yun din po yung opinion niya dun. Ayan siguro. Sabi naman niya, sabi naman niya, no, so mas maganda po sigurong mabanggit natin na ang mga botante dapat ay maging, ayan, sabi niya, kukunin ko po yung sticker na nakasulat kay Mama, maging mapanuri. Wag pong magpaloko sa mga sinasabi sa ilang campaign ads. Alamin ang katotohanan, iwasan ang fake news. Ayan, iboto mo, dignidad mo, iboto mo. Ayan. Yun yung po yung sinabi, end of quote po. Yun po yung sinabi ni Undersecretary Claire Castro, mga kababayan. So parang gusto niya pong sabihin, lahat po dun sa political ad po, ni Vice President Sara Duterte and Senator Amy Marcos, it really implies, mga kababayan, sa past administration. So, yun po yung tanong natin or punto de vista this afternoon. Mga kababayan, yan, Luzon, Visayas, Mindanao, lalong-lalo na yung mga pinakamamahal nating mga OFWs out there. Naniniwala ka bang nasa madilim na yugto ang panahon ng Duterte admin o sa kasalukuyang administrasyon? Ayan. So, in that, mga kababayan, basahin na po natin itong mga comments, mga kababayan, ng ating mga kababayan. Paulit-ulit, oo. Alright. Ito din, meron pa, no, before tayo mag-ano doon sa ating punto de vista, ito din, nag-question din yung isang reporter, sabi niya, with regards to this, mga kababayan, may reaction po ba yung Pangulo? Kasi alam natin, di ba, magkapatid yan. Oo, so gustong humingi ng reaksyon. Ano bang reaksyon dito, no, ng Pangulo? Kasi nagkaroon ng political ad si VP Sara and then si Senator Amy Marcos at sinabing itim na ang kulay ng bansa ngayon. Okay. Ito din po yung sagot ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro. Sabi niya, and I quote, patungkol po dyan sa campaign na issues, maganda pong matanong na lang natin ang campaign manager. Mas authorized po siyang magsalita patungkol sa ganyang klaseng relasyon. Okay, then sabi naman dito ulit ng reporter, okay, oo, sabi niya, ano po ba ang thoughts dito ng Pangulo? Ayan, kasi this particular ads, for example, sabi niya, of course, and I quote, sabi ni Attorney Claire Castro, hindi po nais ng ating Pangulo ang mga ganitong klaseng mga negatibo na pangangampanya, lalong-lalo na po kung ito ay fake news. Okay, fake news daw. So noon pa naman po ay sinabi na ng ating Pangulo na labanan natin ang fake news. Mas hindi maganda kung ito ay gagawing naratibo sa isang pangangampanya. Okay, sabi din po niya, papunta na po sa paputi. So ayan, isa pa yan sa ating punto de vista this afternoon. Ang naniniwala ka ba na sa sinabi ni Auntie Claire, sabi niya na papunta na sa paputi ang present administration. Okay. Kaunting kulang na lang medyo maputi na, hindi pa lang po hindi perfectly white katulad ng aking sinasabi, pero doon po patungo ang kasalukuyang administrasyon. At dito po nagtatapos, ayun na po.
and end of quote mga kababayan. Alright. So, kamusta naman ang inyong mga reaksyon dyan? Inyong mga puso mga kababayan. Okay? At dahil dyan, basa-basa na po tayo ng ating mga comments, no? Ayan mga kapartner, huwag niyo din pong kalimutan, no? Mag-comment din po kayo sa ating Facebook po, sa ating live, live 1026 online DZAR mga kababayan. Alright. So dito muna natin, basahin muna natin dito. Okay. Sabi naman dito wait lang ha. Alright. Sabi naman dito sa ating bagong Facebook page po, yung 1026 DZAR online, sabi ni Alfredo Malaki, sa panahon ni FPRD lang kami nakaranas ng tahimik, safe maglakad sa kalsada kahit gabi. Wala kaming nakikita mga drug addict naglalakad dahil yan kay Tatay Digong. Sabi ni Jean Hogang, alright. Okay, sa kasulukuyang administrasyon, thumbs down po siya. Sabi naman ni Amara Jean, kay BBM-PRD maganda pamalakad niya noon, safe aming mga anak maglakad sa gabi ngayon. Kahit araw, bigla na lang may manghahablot sa iyo. Sabi ni Josephine Z-Man, it's a journey of his life as a politician. The administration arrested him because he speak the truth. Okay, sabi naman dito Okay, dito naman tayo sa ating live mga kapartner, no? Sa DZAR 1026. Ayan. Huwag niyo naman po kong iwan, di ba? O si kapartner, hindi niyo iniwan. Halos kayo lahat andon. O baka pwede naman mag-fair naman, di ba mga kababayan? Alright, sabi dito ang dami na, no? Saan ba tayo magsisimula dito, no? Kasi meron kasing alam mo yung nagtatampo sila. Alright. Okay. Papunta na yun dun sa dito na lang tayo. Sabi ni Malu Crisford, ang pinakamadilim na yugto ay ang present admin dahil 3 years pa lang ay puro kasinungalingan, ay left and right po. Ayan. Sabi naman ni Benji de Villa, tama po si Castro. Bumoto with dignity. Kaya nga po hindi ko iboboto ang senators lately. Okay, present admin. Dahil kung madilim noon under FPRRD ngayon ay vote straight PDP laban. Sabi naman dito ni CTC, si Clarissa po ang dilim din ng mga sagot niya. Ewan ko lang kung anong Okay. Sabi ni Vilma Sontaco, nasa kadiliman ang Pilipinas ngayon sa pamumuno niya at ng kanyang kaalyansa. Okay. Sabi naman, okay. Oy, Vilma, wag tayong magmura ha. Oo, okay. Wag lang tayong magmura mga kababayan. Sabi ni Sans Slapper because her mouth can be to. Alright, sabi ni Arcelia Zinea, naniniwala talaga ako na ang administration ito nasa madilim na sitwasyon. Walang solusyon sa lahat ng kahirapan, kagutuman, droga at korupsyon, kidnapping, mas madilim sa muntik na. Ayan mga kababayan, no? So iwasan din po natin na gumamit ng mga hindi ka nais-nais po na mga, alam nyo na, kasi mga kapartner ko, hindi mami, Mr. Chair talaga tayo. Alright, sabi ni Duterte Pinay Loya 28, sasakit lang ilong mo kay Antik. Okay, sabi ni Sense Lapper, okay. Alright, sabi dito okay. Kay Rosie 1027, watching from Singapore. Ayan, magandang hapon po sa inyo. Kay Tolomar, Course 20, ngayong kasulukang admission ang madilim. Okay. Sabi naman dito ni Malu Crisford, basta si Ate Aimee ay magiging tunay na ate siya, kay magiging honest dahil mahal niya ang kanyang kapatid. Okay, sabi naman dito ni Beth Berosio, watching from Hong Kong. Ayan, patuloy lang po kayo ha na mag-comment down mga kababayan. Sabi ni Alma Muniz, okay, watching from Abu Dhabi siya. Ayan, magandang hapon po sa inyo mga kababayan. At ito, basahin po natin ang ating punto de vista this afternoon sa ating isang Facebook page, ang Pulso ng Bayan. Ayan mga kapartner. Ang dami-dami na nagko-comment, no? Sabi dito ni Ave Salabsab, current administration siguro po ang sobrang dilim. Sabi naman ni Mary Ann, mas payapa noong panahon ni Pangulong Duterte kahit may COVID, na itawid niya tayo ng maayos kumpara ngayon na ang gulo-gulo. Puro pandarambong ang ginagawa ng nasa pwesto. Grabe sana matapos na itong madilim na yugto. Sabi naman ni
Chato Miko, sa panahon ni PRD naging madilim ang yugto ng mga durugista at corrupt. Sa panahon ni BBM naging maliwanag at nagfiesta na sila. Alright. Sabi naman dito mga kababayan ni Iglesia, kumikinang na parang kristal noong ang presidente ay si Tatay Digong, tahimik ang bayan. Napakadaming pagbabago, pati mga adik nagbagong buhay. Walang masungit noon sa mga empleyado ng gobyerno. Lahat mabilis ang proseso. Kahit walang fixer, mararamdaman mo talaga ang galing ng namumuno, sinunod ng lahat. Sabi naman ni Darren Antopina, sa akin lang mas maganda noon kaysa ngayon. Ngayon yung madilim na madilim. Okay, sa ating mga kababayan magsasabi ay puro kasi kayo kaya yung mga hindi po, yun po talaga yung mga comment yun po talaga yung mga comment ng ating mga kababayan, binabasa po natin. Actually, naghahanap din po tayo ng yung sinasabi niya, mali kayo, hindi kayo tama. Ayan, maputi ngayon noong nitong administrasyon, yung administrasyon ni Tatay Digong napakaitim, mas maitim pa sa uling. Ganon. Alright, sabi naman ni Danny Castog, dapat di ito ginagawa through SOCMED. Napakadali magbayad ng keyboard warriors para kampihan ang nagbabayad sa kanila. Pera-pera lang ang labanan sa hirap ng buhay ngayon. Kahit alam ng bawat isa ang tama, di naman nila mapapakain sa pamilya nila ang prinsipyo, kaya kapit sila. Okay, sabi naman dito ni... Alright. Sabi naman ni Mariel Cruz, yes, nasa madilim na yugto ang kasalukuyang administrasyon. Sabi naman dito ni Josephine Duga. Sa kasalukuyan, ang madilim kasi sa sobrang mahal ang bilihin at walang trabaho, pati paningin dumidilim na. Kasi wala na sigurong mabigay sa pamilya, wala na sigurong mapakain mga kababayan. Sabi naman dito ni Lovely, this admin, ang madilim binabaliktad lang nila kasi masakit tanggapin ang katotohanan. Sabi naman ni Rose, kami mga OFW, ayaw muna namin umuwi at kami nag-extend dito sa abroad. Kahit merong importanteng ayusin sa Pinas, pinagpaliban muna namin kasi hindi po safe sa Pinas ngayon. Nakakatakot sa ngayon, wala po tayo ma-trust even mga police itself. Sabi naman dito ni Sheila Ward, napakapayapa noong panahon ni Tatay Digong. Kahit pa taon-taon umuwi ng Pilipinas, di ka mangangamba. Ngayon walang takot, lalo na yan, laglag bala sa airport. Okay, sabi naman dito ni Roquiza Lapas, ngayon po ay sobrang dilim. Marcos administration ay sobrang dilim. Sabi ni Melissa Vista, sila lang ang may nightmare sa time ni FPRD. Law-abiding citizens felt very safe mga kababayan. At dito naman tayo sa ating live mga kababayan. Wag po kayong wag niyo pong kalimutan na mag-comment lang po kasi patuloy natin sa pagbabasa ng inyong mga comment. Ayan. Sisikapin ko po mga kababayan na mabasa po ang lahat ng inyong mga comments. Kasi meron ng kapartner Carla, napaka-ano mo naman, nakapaka-unfair, binasa mo ako dun sa sila binasa mo dun, tapos ako hindi. Diba? So, sisikapin po natin na mabasa po talaga ang lahat ng inyong mga comments. Alright, sabi naman dito ni Benji De Villa, watching from Milan. Ito din to good follower. Good follower. Benji De Villa watching from Milan. It's 11:20 a.m. here. Palakpakan natin. Ganun ba? Dapat sabihin nyo yung lugar. Kasi sabi mo, partner Carla, sasabihin ko rin ba kahit nasa Taguig lang? Kahit nasa Taguig ka. Oo. Diba? Kasi it's compulsory. Joke lang, biro lang mga kababayan. Alright, sabi niya, ginagawa po natin yan, para malaman po talaga natin, paulit-ulit po natin yan sinasabi dito, na malaman natin saan ba aabot ang ating broadcast this afternoon. Sabi dito. Okay, ulit. Sabi ni Benji De Villa, I'm watching from Milan. It's 11:20 a.m. here. Panahon ni FPRD admin, ansaya umuwi. Nai-inspire na for good at nakaisip magnegosyo dahil ramdam ko safe na sa Pinas, lalo na sa pamilya ko na wala adik sa lugar namin. Sabi naman ulit ni Malu Cruz Ford, very encouraging to invite other nationalities to visit our country in time of FPRRD dahil very peaceful and clean, but now even me and my husband were scared to go home due to darkest states. Sabi naman dito ni Linmar, pag ipa-impeach ni Amy, ayan, boboto ko siya. Okay, sabi naman dito ni Malu Cruz, maraming salamat, palakpakan nga kita Malu Cruz.
Malukros, taga saan ka nga ulit? Hindi ko na makita yung comment mo dito. Maraming salamat po. Sabi ni King Gray from Toronto. Si King Gray, wala siyang oras. Okay. From Toronto. Happy Wednesday sa lahat. Let's pray for world peace and bright white future. Madilim na yugto, may hangganan din. Tuloy lang tayo makikinig. Ayan mga kapartner, no? Totoo po yan, no? May hangganan din lahat. Siyempre, kahit sa simpleng, let's put into this na lang mga kababayan, no? 'Di ba, sa tao, sa buhay ng isang tao, hindi naman talaga lahat good times. 'Di ba? There's always also bad times, in good times, in bad times mga kababayan. Kasi kung puro good times lang tayo, like puro blessings lang yung natatanggap natin mula sa ating Panginoon, 'di ba? So, minsan kasi parang hindi na natin na-appreciate yung mga small things kasi parang nafo-focus na tayo dyan. At kapag meron talaga mga challenges, minsan tinatawag talaga natin yung dark times sa ating life, may mga nangyari. Sa lahat ng mga nangyari niyan, mga kababayan, we can really learn a lot from it. At dahil dyan, naging ano tayo, ito as a personal to sa buhay ng isang tao, no? Parang gusto ko lang siyang na parang sa din, pag merong dark times, challenges sa atin, doon tayo natututo, doon din tayo na-mature, doon din tayo naglo-learn sa lahat ng mga mistakes natin. Kasi hindi naman lahat always happy-happy. There's really a time for everything, happy ka dyan, ganyan-ganyan. Pero we must not be thankful lang kasi happy times tayo. We must also learn pagdadaan tayo sa mga challenges, yung mga dark times natin, mga kababayan. Kasi, nagpapatibay talaga sa atin yun. Kasi marami pang mga challenges. Kaya ito nga sinabi na may hangganan din yan lahat, oo. May hangganan din lahat yan. Sooner or later, mga kababayan, 'di ba? May mga gagamitin din talaga ang Panginoong Diyos na yung, magbibigay talaga sa atin ng kaginhawaan, yung satisfaction natin na hinahanap sa isang politiko o sa isang leader na kung sa Bisaya pa, magdumala. Totoo, yung magdumala sa bansa. Oo. So, yun yung inaano natin. We are very looking forward to that, mga kababayan. Okay, sabi naman dito ni Jean Agustin. Good PM po, watching from Macau. Si Jean Agustin naman, nagsabi lang siya ng place, pero wala siyang time zone. Sabi ni Malu Cruz, sa New Zealand po. Okay. Nga pala nakalimutan ko no New Zealand. So, gabi na sa iyo. Okay. Sabi ni Jason Capispisan, good PM. Carla, watching from UAE, nagdidilim na paningin ng mga Pilipino sa mga sinasabi ni... Alright, dito naman tayo ulit sa ating Facebook page. Sabi ni Angeli Anggi, ngayon po sobrang dilim ngayon, sunod-sunod ang krimen. One time naranasan ko ang pamamahala ni Tatay Digong. Sobrang safe ng lansangan, wala kang makikitang nagdodroga Alright, sabi naman dito ni Alice Simbahon, ang ngayon ay talagang super dilim, lalo na, ayan. Okay, sabi naman dito, parang naka-Japanese character to siya, or Korean, if I'm not mistaken, no? Kasi ibang lahi yung niya. Okay. Sabi dito, kailangan muna, kailangan muna for me at tok-tok-hang para okay. Okay. Sabi naman dito ni Dagkutan, hindi talaga ako maka-Duterte, pero sa panahon niya, grabe ginawa niyang kabutihan. Sana para sa akin siya pa rin sana naging Pangulo, grabe ibinigay niyang dignidad, nakakamangha. Ngayon nakakatakot sobra, lalo na sa tanimbala ngayon. Alright. May message na. Alright. Okay, sabi naman dito ni Jose Joey Zabala. Maliwanag pa sa sikat ng araw, ang kasalukuyang gobyerno ang nasa madilim na landas sa sitwasyon ng mga Pilipinong taong bayan. Sobrang lalan ng kurakot at pagnanakaw at lantarang pagsisinungaling at pagtatraidor sa kapwa Pilipino, gumawa ng sariling batas at binaliwala ang mataas na hukuman natin, insulto nila. Okay, sabi naman dito ni... Alright, sabi ni Regala Angel de Guzman, panahon ni Duterte di niya nga nalinis yung corruption pero ramdam mo na mabawasan. Nabawasan sa katahimik sa labas, mararamdaman mo na safe ka saka nawala yung namimitas ng cellphone, etc. Namimitas, parang ano lang. Parang ano lang siya mga kababayan na
Parang flowers lang siya. Meron man iilan lang. Ngayong panahon na ito, lahat na lang lantar na budol ba? Ayaw pa aminin na kaya siya nanalo dahil malaking ambag ang boto niya galing kay VP Sara. Okay, sabi naman dito ni Leia May, madilim sa panahon ngayon, maraming corrupt, gutom dahil sa bahal ng bilihin. Wala kang matatakbuhan dahil ang pulis ngayon ay di mapagkakatiwalaan. Kinukulong ang walang kasalanan na nagpapakulong ngayon ang mga inosente ay mga convicted tulad, hinuhuli ang bumabatikos sa mga tiwali. Samantala, ang mga kriminal at drug lord, smuggler ay hindi. Kalor key. Okay, sabi naman dito, tama naman, madilim talaga yung panahon. Papasok pa lang si Duterte sa Pilipinas. Imagine 7 million drug-infected ang bansa at mahalintulad na tayo sa ibang narcotics country like Nigeria, Brazil, Mexican, and other more. But when PRRD came in the story, it gives hope and chances. Hope for addicts to heal themselves. Since drug addicts consider as zombie, they are brain dead as long as susunod lang sana talaga sila sa rule and demand ng government ni PRRD. Pero noong kay BBM na naman, ayan na ulit. Drugs na ulit, di na ulit takot ang mga addict. Yung dating madilim na nabigyan ng pag-asa, dumilim na ulit. Sabi naman ni Ate Jella, ito medyo itong mahaba-haba mga kababayan, no? In times of Tatay Digong, mahusay, malinis, matagumpay na pamumuno, maipagmamalaki hindi lang sa mga ginagawa niya at bilang Pangulo, sagad sa buto ang trabaho, kinakaya niya kahit mahirap. Kaya matagumpay sa pamumuno ni Pangulong Duterte na kinaiingatan naman ang kasalukuyan na nagdulot sa kanila ng palikulikong daan dahil di marunong magdala ang kasalukuyang administrasyon na napunta sa kadiliman at ultimo mga chismis komentaryo bloggers pinapatulan, pagpapakulong nila at pagdukot kay Presidente Duterte at mga supporters. Patunay lamang na madilim ang kasalukuyan dahil mga pulis mismo, DILG ambassador lumabag na sa batas, walang respeto, although di lahat, puwera sa mga matitino. Mga sinungaling ngayong madilim at lagim na kung ano-ano pa di mo mapaliwanag na nakaupong opisyal. Na kung tingnan mo naman sa kamera, maayos kung magdamit, formal kono sa harap ng kamera, pero deep inside, sabi niya dito, nakakasuka ang mga gawain dahil dito sobrang namiss ko si Tatay Digong. Sobrang sakit ang ginagawa o ginawa niyo sa kanya. Di natutulog ang Diyos. Alright, sabi naman dito ni Dominic Tolipas, madilim na talaga ngayon sa panahon. Kasi pati pondo ng PhilHealth ay kinuha nila 4-piece na nakatulong ng malaki sa mga single parents. Wala ng budget, binawasan ng malaki. Ginto, binenta na. Laganap ang krimen ngayon. Basta walang nakikitang pag-asa ngayong mga Pilipino. Madilim, sobra. Taas mga bilihin, lalo na po yung mga pagkain. Sabi naman ni Sheila Francisco, mas madilim ang administrasyon ngayon. Naglipana na naman ang mga krimen. O ang krimen sa Pilipinas, mas lalong nagmahal ang presyo ng mga bilihin. Ang mga corrupt sa gobyerno naghahari na naman. Bumalik ang tanimbala. Sinimulan niya ang gulo dahil sinurrender si FPRRD sa ICC. Kaya't kaliwat kanan ang demonstrasyon. Ang mga nagsasalita ng tama at totoo against the government, pinapatahimik. Saan ka pa sa kadiliman dyan? Alright? Dito naman tayo sa ating live mga kababayan, no? Ayan. Para naman sa ating mga latecomers, no? Ayan. Kasi meron namang iba na nagsusundo pa, nagluluto pa. May baka partner Carla, magti-team replay na lang ako mamaya. Ulitin ko na lang yun kasi hindi ako makapanood. O yan. Para naman sa ngayon lang po na naka-open ang inyong mga, naka-open. ng inyong mga cellphones. Yung mga kabano nga ulit ang ating punto de vista this afternoon. Ayan mga kababayan, naniniwala ka bang nasa madilim na yugto ang panahon ng Duterte admin o sa kasalukuyang administrasyon? So ano po yung mga pananaw mo dito, opinion mo mga kababayan, no? Ulitin ko lang, no, para din sa mga latecomers din. So ito po yung naging press con din ni Undersecretary Claire Castro regarding po ito sa inilabas lang na recent political ads ni VP Sara Duterte and Senator Amy Marcos kung saan sinabi nila kulay itim na ang bansa ngayon dahil sa kahirapan, kagutuman, mga kababayan. So sinabi din doon ni Yusek na ayan, yung sinasabi nilang madilim ay mas madilim pa daw noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte than this present administration. Alright, sabi naman dito ni Benji de Villa, tama po kayo ma, matatapos din po ang lahat ng ito.
Yan. Kaya para sa mga kababayan ko dyan, pray lang po tayo palagi at huwag mawawala ng pag-asa dahil mahal tayo ng mga Duterte. Sabi naman dito ni Zay Pascual, the worst administration. Sabi ni Malu Cruz, the truth is really don't know FPRD. The truth is really don't know FPRD. I just knew him when he became my president. Unfortunately, ay 6 years ko lang siya naging presidente at siya lamang ang nakapag-clean up the whole country, mga kababayan. Dito naman tayo sa ating post, no? Sa ating DZAR 1026. Alright, sabi ni Alton, sa panahon ni PRD, maliwanag ang buhay sa Pinas pero ngayon sa panahon ni napakadilim. Sabi naman ni Thea Sin, sa panahon ni BBM, nasadlak sa lusak ang bansang Pinas dahil sa massive corruption ng mga katulad niyang nakakalungkot ang sinapit ng mahal kong Pinas. Sabi naman dito ni Carol, keep on praying lang po, trust God lang. Okay. Sabi naman di Simple Ron, kay Present Admin ang pinakamadilim na panahong naranasan ko. Sabi naman dito ni Lawrence Pilpa, sa panahon ni FPRD, partida pa, nagkaroon ng pandemic. Maraming nagawa na bawasan ng adik at marami ng nagbagong buhay na adik. Maraming NPA ang sumuko, nagbalik loob kaya si PRD para sa akin ang best president ng Pilipinas. Sabi naman dito ni Algad, 82. Ang daming krimen ang nagaganap ngayon sa kalsada, kabi-kabilang holdapan at patayan sa kalsada. Kaya dapat mag-ingat po lahat. Alright, sabi naman dito ni Quazars, incomparable. The brightest day can even be worth comparing to a darkest night of which we are in at present. Oh, ang galing ng English nun, ha? Okay, o yan ha, mag-comment daw below po kayo mga kababayan. Huwag po kayo mag-alala, babasahin po natin yung mga comment nyo. At patuloy lang po kayong tumutok sa ating mga programa, lalo na dito sa programang Opinion Mo. Sabi naman dito ni Armalyn Barbante, naku, maayos pa ni FPRD ngayon. Nasa nasa kumunoy na. Okay, dito naman tayo sa isa pa nating Facebook page mga kababayan, no, itong News Blast. Ito, meron din po tayo ditong punto de vista. Alright, sabi dito naman ng mga kababayan natin dito, ayan, medyo loading. Ano ba naman yan? Alright, sabi dito, sabi ni Christopher Bautista, Kadornigara, kasalukuyan wala pong inatupag ang kapulisan at sundalo pati Pangulo at Kongreso kundi Duterte. Mag-4 na taon na po, walang train, tulay, ekonomiya, bigas ang taas, napapatay ng drugs, laglag bala, bumalik mga adik, kidnapping, riding in tandem, nakawan, patayan, rape. At nakikita naman na hindi naman natin to siya sinasabi mga kababayan para siraan yung Present Admin, pero nakikita po talaga natin sa social media na gabi yung lalo na po yung mga road rage incident mga kababayan. Oo, grabe din po yun. Hindi din po, pero ang init talaga ng mga ulo ng mga tao ngayon. Sinabayan po talaga ng init ng panahon. Alright. Sabi naman dito ni Kathleen Joy Villanueva Labrador, madilim ang buong mundo noon dahil sa COVID pandemic pero dito sa atin sa Pilipinas, pinapaliwanag ni Tatay Digong ang bansa dahil tinuruan niya ang mga mamamayan na maging matulungin at mapagbigay. Sabi nga nyo, na-remember ko dun sa isang, during pandemic din, may talk to the people ba yun? O yun, talk to the nation. Basta, sabi ni FPRD na, diba? Kasi bawal lumabas, ganyan sabi niya. O kayo mga mga bata dyan, mga estudyante, for sure, may mga pa kayo, ikutin nyo lang yung bahay nyo, bumili kayo ng maraming cellphone. Oo. For sure, meron pa kayong mga bagay-bagay dyan sa bahay nyo na hindi nyo pa nakikita. Hindi nyo pa Oo. Sabi naman dito ni Mario Ibarra, hindi naligtas sa labas ang mga anak natin ngayon dahil bumalik na naman ang mga adik. Okay, sabi naman dito alright. Sabi ni Alex Kimodo, kasalukuyang administrasyon, sobrang dilim dahil talamak na ang korupsyon sa lansangan. Nagkalat na ang gumagamit ng droga. Sabi naman ni Arisha Lidasan, kasalukuyang administrasyon, ayan, ang pinakamadilim na yugto dahil lahat ng platform about sa pamilihan ang inaasahan ng sambayan ng Pilipino na bumaba, halos doble na ang halaga ngayon. Galit na siya. Ang sambayang Pilipino sana ang reputation na upang hindi maghirap ng sobra. Sabi naman ni Santiago, we all know how BBM's government screwed up. It shouldn't be compared to PRDs where for the first time Filipino felt secured, protected, looked
after to by the government. Okay, sabi naman dito, sabi ni Cecil, ngit-ngit pa sa alkitran karong panahon. Sabi ni Andrew San Gabriel, sa mga adik talagang madilim noong panahon ni PRD. Ngayon, sobrang liwanag na kasi halos protektado na. Ayan, mga adik. Sabi naman dito ni Kabakal, ngayon natatakot parang mga namumuno lahat involved sa droga. Ayan, medyo ano din to. Medyo judgemon din to si ano. Alright, sabi ni Lay Mufel, mas maliwanag noong panahon ni PRD ang administrasyon, hindi mo maramdaman na may pagbabago, walang malasakit sa Pilipino ang namumuno ngayon, kundi pahirap sa taong bayan. Alright, sabi naman dito sabi ni Rose Lim, ngayong administrasyon sa pamumuno ni BBM, di ko na feel yung sinasabi nilang bagong Pilipinas. Si President Duterte, pag upo pa lang, ramdam na namin ang pagbabago ng Pilipinas. Nararamdaman ko na hindi hirap ang mga Pilipino at ang saligang batas natin ay nasa tama. Ngayon, wala, puro pansariling interest lang ang kanilang ginagawa. Okay, dito naman tayo sa ating live. Bago po tayo, no, kasi wala na din tayong sapat na oras, no, basahin natin to, ihabol natin tong mga comments yung mga kababayan. Okay, sabi ni Rebecca Celeste, ayan, may mga panawagan po siya with a sad face. Sad face ba to? Okay, sabi ni Mia Poche, I'm late. Okay lang, hi. Watching from Tokyo, Japan. Yan, naiintindihan ko, Mia Poche, kasi alam ko medyo busy talaga ang life mo ngayon. Sabi naman ni Alma Muniez, walang katumbas ang pamumuno ni Tatay Digong. Siya ang the best president ever of the Philippines. Watching from Abu Dhabi. Uy, palakpakan natin yung mga kababayan ng mga OFWs natin dyan. Alam mo, nakaka-proud talaga kayo mga kababayan. Grabe talaga yung sakripisyo na ginawa nyo para sa pamilya nyo. Okay, sabi ni Acoustic Portal, we are on the darkest days of our lives. Pero kapit lang, pagkat malapit na ang totoong umagang kay ganda. Ang ganda ng mga nito ni Acoustic Portal. Yung mga pangano mo. Sabi naman ni Lorenzo Advincula Jr., may respeto ako kay VP Sara at lalong higit kay Tatay Digong, pero hindi ko sang-ayon sa mga yon. Okay, ito naman, Alma Muniez. Ito, 1345. Watching from Abu Dhabi. Ito na nga, diba? Hello sa inyo dyan. Alright, sabi ni Rodolfo Siliva, iboboto ko si Amy Marcos Solid Duterte. Sabi ni Malucus Ward, this is just only time I experience whenever I am praying for our current situations ay parang ako ay namatayan. Okay, the truth is really don't know. Okay, meron, nabasa na natin, no? Alright, mga kababayan. Yan, patuloy po kayo i-like po natin, no? Ayan, ulitin natin. Like, share, subscribe po ang ating mga Facebook page. Ang pilit po nilang ginugurgur. Laban po tayo. Ayan. Wag po tayong kumpiyansa, kumbaga. Alright, dito naman tayo ulit ng sabi ni Ninya Desu, kinakatakutan naming mga OFW habang nasa malayo, iniisip namin ang kaligtasan ng aming mga anak sa kalsada, sa kapitbahay, at lalong-lalo na pumupunta at pauwi sa eskwelahan. Kung may droga, may magnanaka, rapist, mamamatay tao. Tandaan nyo yan, droga ang anay nasisira sa ating barangay. Sabi naman dito ni Monera Mamalu, green na green noon ang bayan ng Pilipinas na si FPRD pang-presidente. Nang maging pula na ang pumalit, dumilim na ang bayang Pilipinas. Bakit kaya may mga taong bulag sa katotohanan? Dahil ba may pera kayong natatanggap? Ang pera nauubos din yan, pero kinabukasan ng inyong mga anak sa susunod. Iniisip ba ninyo? Hindi ba ninyo iniisip paano kung lagi na lang ganito, adik dito, adik doon? Papaano na lang mga anak natin? Safe pa ba sila? So very concerned talaga yung mga kababayan natin, mga OFWs, mga kapartners, no, yung safety talaga ng mga anak nila dito sa Pilipinas. Kasi nga, 'di ba? Gabi sila magbantay doon sa kanilang mga binabantayan, anak na mga amo nila. Pero nga, yung nakakalungkot lang doon, sarili nilang anak, 'di ba? Hindi nila mababantayan kasi they really need to go abroad, far away from their families, mga kababayan, para just to earn money. Para lang makapagbigay sila ng pagkain sa pagkainan, makapag-provide, makapagbigay ng tuition fee, makapag-aral. Kaya yun talaga yung always nating pinagdadasal ng mga kababayan. Dito nga sa pagbabasa ng comments na natin, no, sa ating opinion mo, sa programang opinion mo, palagi nating pinagdadasal na there will always be end to this. Oo. Yung bukang liwayway, 'di ba, yung umagang kay ganda, yung gusto natin na one day gigising na lang tayo, yun, satisfied na tayo as a Filipino, tuwang-tuwa na tayo sa mga namumuno natin. So yun po yung natin, mga kababayan, na yun po yung
isa sa participation natin at malaking contribution talaga natin, nakasalalay po talaga din sa ating mga kamay ang kinabukasan po ng ating bansa. Kaya pumili po talaga tayo mga kababayan ng mga leader po na may malasakit sa kapwa, leader po na para po talaga sa mga maghihirap, leader po na hindi corrupt, leader po na galit sa korupsyon. Oo mga kababayan. So yun po yung always na ilagay po natin sa utak natin, sa isip natin, na kung maglalagay ba tayo ng leader o politiko dyan, kung sino man yung gusto nating ilagay dyan, tingnan po natin ang track record. Tingnan po natin kung ano ba ang nagawa ng isang politikong ito. Oo, wag po natin may nagsasabi mga kababayan na wag natin yan botohan kasi bakit natin bobotohan yan? Ano yan sila, mga bago pa yan. Parang pinabili lang niya ng dyan sa gilid-gilid, suka, ganyan-ganyan. Dito tayo kasi ito, eksperto na to. Eksperto saan? Diba? Eksperto na to. Magaling to siya, may nagawa na siya. Yun po talaga. At wag po talaga tayong magpadala po sa mga kababayan. No? Ito, hindi naman to siya, but ako din, isa din tong panawagan ko as a Filipino mga kababayan. We are living in a democratic country mga kababayan, di ba? Na wag po tayong magpadala sa mga lip service lang, sa mga ayuda dyan. Kasi hindi po talaga yan sa solusyon sa kahirapan ng bansa. Oo. Alam naman talaga natin, pagbigyan tayo ng ayuda, tanggapin po natin yun kasi pera naman talaga yung taong bayan yan. Pero wag po tayong mag-stick doon na parang kung sino yung nagbigay, magpasalamat tayo, ganyan. Pero hindi po nila pera, yun pera po ng taong bayan, pero po natin yun mga kababayan. Kaya yun po yung natin na nasa kamay natin. Malapit na po talaga ang May 12 elections mga kababayan, and it's really up to us kung sino po yung gusto nating iboto. Ayan, iboto po natin yung alam natin na gaganda po talaga ang bansang Pilipinas. At ihabol ko lang to mga kababayan, Sabi naman dito ni ni Lorenzo, advin ko lang, masakit sa akin yung ginawa nila kay Tatay Digong sa kabila ng kanyang kalagay at bilang naging pangulo ng bansa natin ay ganito na ang ginagawa sa kanya. Ayan. Sabi ni Mama D, si Mama D, welcome po sa ating programa, Mama D. Let's support BP Inday. This is a strategic move, not for her, but for PRD. We need numbers na hindi siya ma-impeach over. Otherwise, mahirapin pa uwisipar. Let's support her. Duterte needs us. Sabi ni Kudo, si Kudo ngayon nanto bumalik ha. Kudo, saan ka ba galing? Sana si Pastor ECQ ang mamuno sa ating mahal na Pilipinas Presidential, si Sara Duterte at VP si Tatay Digong o si PACQ ang ating VP. Sabi ni Mel on the go, magandang hapon sa iyo. Yung mga dating umupo at nakaupo, wala din namang ginawa. 3 years na sila. Yun yung panawagan natin na ilang years na po yung natin ngayon, tapos nabigyan po ba talaga, halos lumagana po. Makikita naman, hindi naman tayo nagsasalita dito ng fake news, hindi naman tayo nagsasalita dito ng gawa-gawa lang. Nakikita po sa social media mismo, mga kababayan, yung lahat ng nangyari sa ating bansa ngayon. Alright. Okay, habol ko lang to, kasi may mga nagpapahabol, may mga actually, maraming din nagpapa-shout out sa atin ngayon. Okay, shout out natin to si Mona Lisa Casanding, kay Rowan Escocia, Kiyomi Zoraya, Slam Down. Alam mo, Slam Down. Arcals Kaluoy, Chaulay, Feby Orlando, Terry Ramos, Sean Lipio, ay magandang hapon sa inyo kay Rainier Galapin, Gwenalyn Vicente Celera, Jean Tinambuna na Hangonob, Grace Largo Soronio, ayan, kay Belinda Embat, ayan, kay Anna Claire, magandang hapon sa inyo, Hannah Kim, kay Mark Gilbert Aginilio, kay Albertine Lariosa, kay Odin Banokag, makaganda Nelma, kay Laila Francisquete, okay, kay Maria, kay Hananor Duman, Victoria Odora, ay ang dami mga kababayan, Ayan, Faith Buenaflor, kay Normie Gabs, Mary Angel Cornell, Angelica Bai, Sarah Jane, ayan, kay Hermelina, kay Scarlett, ganun ang pangalan mo, Scarlett French Snow, ayan. Okay, sabi naman dito mga kababayan, kay Richard Baduray Relly, okay, kay Jerryman Wagin. At ayan po mga kababayan, wala na po tayong sapat na oras sa ating programa this afternoon. At maraming salamat po ulit sa pagsama sa akin sa loob ng isang oras. At yun yung mga paalala natin, huwag niyo pong kalimutan sa pag-uwi po ninyo mga kababayan sa ating mga probinsya. Mag-ingat po talaga tayo mga kababayan, ingatan natin yung mga gamit natin.
Ayan mga kababayan. So enjoy po natin ang the rest of the weekend. Ayan sa ating Semana Santa mga kababayan. So yun lang po. Maraming salamat at see you next week po. Paalam. Samot-saring opinyon, kuro-kuro, reaksyon, pananaw at komento ang inyong natunghayan dito sa Opinyon Mo. Muling pakinggan sa mga araw ng Lunes hanggang Biyernes sa ganap ng alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Dito lamang sa DZAR 1026 SMNI Radio.